ikaw na naman. At excited ka. Dahil dyan. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manilador. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 4 ng Setyembre, taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Sana next year may mabago dito. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Balita ko dito. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman si Meg Sioson. Institusyon. Uy, dalawa na to. Ayan. Mental institution? Hoy Ano? Institusyon to. Mararamdaman pag nawala, di tulad ng iba. Well, At ito po ang... ramdam na ramdam mo. PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Sarangani Fighting Pride, Manny Pacman Pacquiao. Naghahanda na para sa opisyal na pagsisimula ng kanyang training camp sa General Santos City sa Sabado. Barangay Ginebra, San Miguel superstar Mark the Spark Caguiwa. Pinagbulta ng Philippine Basketball Association o PBA. Pinoy Pool Master Marlon Manalo. Pasok na sa main draw ng World 9-Ball Championship sa Doha, Qatar. Road Bike Philippines skipper John Mark Galedo. Pinangunahan ng mga Continental Riders na nangibabaw sa katatapos na SEA Games qualifier ng Phil Cycling. Phoenix Suns. Pinawalang bisa ang kontrata ni troubled forward Michael Beasley. At four-time champion Serena Williams. Patuloy ang pagpapamalas ng bangis sa women's singles ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Yan po ay mga headlines pa lamang. Nag-uumusok na sports balita, narito na. Tayo po ay nadidinig din sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph at may replay sa youtube.com. Sa boxing, naghahanda na po si Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacman Pacquiao para sa opisyal na pagsisimula ng kanyang training camp sa General Santos City sa Sabado. Galing sa masaklap na back-to-back losses noong isang taon, magbabalik po sa ibabaw ng ring si Pacquiao sa Nobyembre 24 sa Macau, China, katapat si American rival Brandon Rios. Ang kabuang detalye, hatid ni Miss Nicole Ramos. Habang nagpapakondisyon, puspusan naman ang ginagawang pagtugon ni Congressman Manny Pacquiao sa kanyang mga obligasyon sa Lone District ng Sarangani Province. Ayon sa kanyang Chief of Staff na si Kit Mercado, maayos na nahahati ni Pacquiao ang oras sa training at sa role bilang kongresista. Now, the people of Sarangani knows that he's working at the district. He was there at the capital. Pag wala siya dito, nasa district siya eh. Kasi he's also required to do work there. Meeting sa kanyang mga nasasakupan, pagpapatayo ng ospital, pagsasaayos ng farm-to-market roads at livelihood programs. Ang ilan lamang sa mga tinututukan ni Pacquiao kapag hindi subsob sa afternoon gym routine sa Gensan. Very busy siya kasi sinasabay niya yung legislative duties niya and training. Light training pa rin naman kasi wala pa si Coach Freddie Roach. Actually, the Congress will be on recess din. So while on recess, tsaka siya mag-train. By end of the month, until October 13. So, September 28 to October 13. Yung absence na kasi usually sa session, di ba? So, ini-indicate namin that whenever he's not around, nasa district work. Depende kung ano activity niya, but usually it's district work talaga when he's not here. Maging si Team Pacquiao Chief of Security Kaloy Homo ay nagbalita rin na maayos na nahahati ng Sarangani Fighting Pride ang oras sa politika at boxing. Lalo na ngayong nabawas-bawasan na ang commitments nito. So next week pupunta daw dyan. Meron yata siyang sa Congress kagaling. Tapos, hindi siya nag-leave? Hindi pa. Wala pang final yung Kailan niya balak mag-leave? Baka itong pupunta namin siya next week dyan sa Manila. So baka mag-leave na siya noon that time? Para tuloy-tuloy. Sa darating na Sabado, ay opisyal nang magsisimula ang training camp ng Team Pacquiao para sa comeback fight kontra American Brandon Rios sa Macau, China sa Nobyembre 24. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, binitawan na ng Top Rank Promotions si former lightweight title contender Mercito Gesta.
Ito ang kinumpirma ng dating trainer at manager ni Gesta na si Vince Para. Kwento ni Para, ang rib fracture na natamo ni Gesta sa sparring noong Hunyo ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpa siya ang top rank na pakawalan na ang 25-year-old Pinoy Southpaw. Nakansela kasi ang July 19 showdown sana ni Gesta kay Jose Olusegun ng Nigeria at nanganganib pa na ma-sideline ang Mandaue City Pride sa nalalabing bahagi ng taon. Pero hindi sinisisi ni Para dahil maayos naman umano ang ginawang pagtrato ng grupo ni Bob Arum sa kanyang dating prized pupil. At bagamat umaming naghiwalay na sila ng landaas noong Abril, nagpahayag pa rin ng kahandaan si Para na tumulong para maibalik ang dating kinang ng career ni Gesta. Lipat tayo sa professional basketball. Patuloy ang pamamayagpag ng league leader Petron Blaze Booster sa elimination phase ng PBA Governors Cup. Ang pinakahuling biktima ng G. Abanilla mentored squad ay ang Barraco Bull Energy Cola na tinambakan nila para palawigin sa 5 matches ang kanilang winning streak. Samantala sa isa pang laro, back-to-back victories naman ang nairehistro ng Meralco Bolts matapos na dominahin nila ang Alaska Aces. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe, bit-bit ang kanyang camera. Kapos man sa offensive firepower ay bumabawi na lamang sa kanilang matinding depensa ang Meralco Bolts upang maitala ang ikalawang sunod na panalo sa kasalukuyang PBA Governors Cup. Ang Alaska Aces ang huling sinakal ng defensive system ng Meralco matapos manaig ang Bolts 74 Martes ng gabi sa Araneta Coliseum. Nalimitahan ng Meralco sa 30 points ang Alaska sa unang dalawang quarter bago dumagundong ang Bolts ng 30 points sa third canto na ginamit itong cushion upang masawata ang comeback bid ng Aces sa final quarter. Hindi din pinaporma ng Bolts si Aces import Wendell McInnes na nakagawa lamang ng 13 points matapos mag-average ng 28 points sa unang tatlong laro nito. So it was imperative for us to try to find for ways to out-hustle them and just find ways defensively. We really did a tremendous job against McInnes. No open looks for him, only 13 points, and that was the key. We came out with the right kind of energy, we kept our emotions in check. Always nice to win against a quality team like Alaska. Game high 32 points at 11 rebounds ang Meralco import Mario West. 20 points dito ay sa third quarter niya ibinuhos. Balik aksyon mula sa injury si Mac Cardona at sa kanyang conference debut ay nakalaro ito ng 16 minutes at nakagawa ng 9 points. Sa panalong ito ng Meralco ay nagkaroon ng 3-way tie sa second spot kasama ang Barraco Bull at Rain or Shine. Samantala sa first game, bigo ang Barraco Bull na makuha ang liderato sa team standings nang matalo ito sa Petron Blaze Boosters 112-87. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dalawang pares ng kapanapanabik na mga laro naman ang inaasahang masasaksihan ng mga fans sa pagpapatuloy ng aksyon sa elimination round ng season-ending PBA Governors Cup ngayong araw. Maghaharap ang Sunmig Coffee Mixers at Global Port Batanguer sa curtain racer sa Conestra Astrodome maya-maya lamang. Habang magbabanggaan naman ang Barangay Ginebra San Miguel at Air 21 Express sa main game mamayang alas 7:30 ng gabi. Para sa karagdagan, nagbabalik si Dennis Principe. Labanan ng mga struggling team sa magbabakbakan sa ikalawang sunod na playdate ng PBA Governors Cup. Sa first game ay tatargetin ng Sunmig Coffee na makadikit sa Global Port Batanguer at makaiwas sa dulo ng team standings. Sa record na 2-2 ay 1 game ahead ang Batanguer sa Coffee Mixers na may 1-3 win-loss slate. Parehong galing sa heartbreaking defeats ang Sunmig at Global Port nitong nakaraang weekend. Kinapos sa kanilang comeback bid ang Batanguer nang yumuko dito sa talk and text noong linggo 102-95 habang dikit na 89-83 defeat ang nalasap naman ng Coffee Mixers sa league-leading Petron Blaze Boosters noong nakaraang Sabado. We're a young franchise, so we're working still on chemistry. Again, 7 new players plus the import, so
although short tournament, so we have to pick up our game. No? But the positive side is we're not giving up on every game. Ang game ay susubukan din na makarecover ng crowd darlings Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings sa isang masaklap na talo sa pagsagupa nito kontra Cellar Dwellers Air 21 Express. Sa kanilang huling laro noong linggo sa MOA Arena, hindi naalagaan ng Gin Kings ang 7-point lead sa huling minuto ng kanilang laro, dahilan para talunin sila ng Alaska Aces 102-99. Lagapak ang Gin Kings sa 1-3 win-loss tally na ngayon ay pangalawa sa kulelat sa team standings. Sa panig naman ng Air 21 ay asam nito na putulin ang kanilang 3-game losing streak sa kanilang 5 laro. Nasa dulo naman ng team standings ang Express na may 1-4 record. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Ganyan talaga ni Dennis. Sa PBA pa rin dahil po sa pambabatiko sa mga referees. Kinastigo na ng PBA Commissioner's Office si Barangay Ginebra San Miguel shooting guard Mark Kagiwa. Pero hindi po basta-basta nagbaba ng desisyon ng liga dahil pinaliwanag muna nila ang 6'2" hatchet ang kanilang naging desisyon. May report sa Trinidad ng University of the Philippines, Diliman. Dahil sa kanyang mga pahayag laban sa officiating sa Philippine Basketball Association o PBA, pinatawan ng liga ng 20,000 multa si Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Kagiwa. Sa kanyang tweet noong Biyernes matapos na matalo ang Ginebra sa Barako Bull Energy Cola, tinawag ni Kagiwa na bulag ang mga referee. At sa kanilang dinanas na 99-102 heartbreaking loss sa kamay ng Alaska Aces noong linggo, muling binatiko sa Twitter ng 33-year-old shooting guard ang mga referee sa pagsasabing, pwede na pala sa PBA ang traveling. Ayon kay PBA Media Bureau Chief Willie Marshall, ipinatupad lamang nila ang nakasaad sa kanilang bylaws na bawal sa mga players at team officials ang magbitaw ng pahayag na nakakasira sa liga. Ni Kagiwa sa kanya, explain ni ko. Maganda yung usapan nila ni... Nung kausap na kahapon, hindi na nagsalita si Kagiwa. Wala na sinabi si Mark. Ganun ba? Hingin ng pasensya. Oh. Samantala, labis na ikinatuwa naman ni Marshall ang napabalitang may isang grupo di Ginebra fans ang handang magbayad ng multa ni Kagiwa. Depende si Mike kung kukuhanin niya. Di ba? Basta si Mike ang magbabayad, di ba? Ganun lang naman. Pero anong pakiramdam niyo, boss, doon na ganun kagrabe yung suporta niya? Ay, okay kami. Okay kami sa suporta na binibigay ng mga fans kay Kagiwa at sa PBA. Okay yun. Opo. Ayos yun. Walang problema sa atin. Opo. Paano po yung ano naman sasabi niyo sa sama ng loob ng mga fans na parang si Mark na-fine pa? Ay talagang proseso yan eh. Dumadaan sa proseso. Alam din ni Mike yung nangyari sa kanya. Nagsabi din niya, kausap ko din si Mike. Sabi niya, oo nga, nabigla ako. Ganun talaga. Ang desisyon sa kaso ni Kagiwa ay ibinaba. Matapos na makipagpulong ang tinaguriang The Spark kay PBA Commissioner Chito Salud kahapon. Para sa PTV Sports, Trisha Trinidad, University of the Philippines, Diliman. Sa Collegiate League, bagamat nang hihinayang sa napipintong pagwala ni current head coach Leo Austria, hindi naman napigilan ang pamunuan ng Adamson Falcons na simulan ang pagkahanap ng bagong chief mentor para sa season ng UAAP. At ang isa sa mga kanilang kinukonsidera para sa napsabing pwesto ay si former Powerade Tigers Assistant Governor Kenneth Duremdes. Ito ang tinutukan ni Ms. Keisha Halili at narito ang kanyang report. Isa si PBA legend Kenneth Duremdes sa mga sinisipat ng Adamson Falcons management para tumayong head coach sa susunod na season ng UAAP men's basketball competitions. Ito'y matapos na mag-quit si current Adamson chief mentor Leo Austria kamakailan. Ayon kay team manager Gilbert Cruz, kabilang sa kanilang shortlist si Duremdes na minsan na naglaro para sa Falcons noong dekada 90. I was in fact, asking the sports office to give suggestions. And I was confirming when somebody raised the name of Kenneth Duremdes. I was merely confirming that he is one of the candidates. But there are many other candidates. Kasabay nito, hindi napigilan ni Cruz na manghinayang sa napipintong pagkawala ni Austria na itinuturing umano niyang isa sa mga pinakamagaling na coaches ngayon sa liga. It was a gesture of being a gentleman and a good person that you are offering your good counsel. He is one of the best coach in the country. Si Austria ay napilitang magbitiw bilang head coach ng Adamson matapos na malaglag sila sa kontensyon para sa Final Four ngayong season.
Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kumpiyansa naman po ang Adamson University Pep Squad na maganda ang ipapakita nila sa paparating na UAAP Cheer Dance Competition sa September 15. Ayon kay UAAP Secretary Treasurer Malu Isip, puspusan na po ang pagsasanay ng Adamson para maisakatuparan ng asam na umangat sa top 4 ngayong season mula sa dating last place finish noong isang taon. Tiniyak rin ni Isip na masihigitan pa nila ang seguridad sa MOA Arena sa Pasay City matapos ang nangyaring insidente ng pagkumpronta di umano ni Ateneo Blue Eagles head coach Bo Perasol sa isang fan ng arch rival na De La Salle Green Archers. We're hoping and praying for us to be in the top 4. At least dun muna sa top 4 nandun kami. Yun lang ang pinagdadasal namin muna. Kasi last year, 8 kami. So ngayon talagang gusto namin 3rd or 4th kami. All is set na rin for the competition. ABS, our partners, everything. Punta naman tayo sa billiards. Pasok na sa main draw ng World 9-Ball Championship sa Doha, Qatar, si veteran campaigner Marlon Manalo. Ito'y matapos na maungusan niya si Jassin Al-Hassawi ng Kuwait 7-6 sa finals ng first qualifying event kagabi. Nauna rito, blinangko ni Manalo si Sultan Al-Fali ng Saudi Arabia, 7-0 sa pre-quarters. Dinomina niya ang kapwa Pinoy na si Demosthenes Pulpul, 7-5 sa quarters. Bago niya nilampaso si Muhammad Ali Hassan ng Saudi Arabia, 7-0 sa semifinals. Makasama ni Manalo sa 128-man field ang mga seeded Pinoy pool masters na sina Efren Bata Reyes, Francisco Django Bustamante, Dennis Orculio, Livan Corteza, Carlo Biado, Jeffrey De Luna, Israel Rota at Antonio Gabica. Ang 2013 World 9-Ball Championship ay opisyal na bubuksan sa Sabado ng gabi. Sa cycling, dinominahan ng mga Continental Riders ang SEA Games qualifying races na isinagawa ng Phil Cycling. Isa po sa mga nangibabaw sa Bike Fest ay si two-time Tour Champion John Mark Galedo. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Caringal. Pinatunayan ng Continental Riders na sila ay karapat-dapat na magsuot ng Philippine jersey sa magaganap na December Myanmar Southeast Asian Games. Ang mga siklista ng 7-Eleven by Road Bike Philippines at LBC ang namayani sa 144-kilometer mass start Tagaytay to Tagaytay City Eliminations ng Philippine Cycling Federation. Tumawid una sa finish line ang 2012 Ronda Pilipinas Champion 7-Eleven Team Captain John Mark Galedo sa tiempo na 3 hours 59 minutes at 8.9 seconds upang ungusan ang 2013 Ronda King of the Mountain June Ray Navarra ng LBC na tumapos na 0.5 seconds sa hulihan ni Galedo. Pumangatlong isa pang LBC rider Ronald Oranza, kasunod si Ryan Cayubit ng 7-Eleven at Rostom Lim, isa ring LBC member. Ang grupo ng mga Continental Riders ang humigit sa main bunch sa dalawang mapanghamon na akyatin sa Batulao, Tuwi at Diokno Highway. Bago ang mass start, nagpakitang gilas sa mga National Track Rally Catalan, John Paul Morales, John Rene Mier at Arnold Marcelo sa 78-kilometer team time trial sa Lian, Batangas noong Lunes sa tiempo na 1 hour, 26 minutes, 9 seconds. Mahigit isang minuto sa grupo ni Lucian Lloyd Reynante ng Philippine Navy Standard at ng LBC team ni Oranza, 3 minutes behind naman ang 7-Eleven ni Galedo. Ang top finishers ng mass start at miyembro ng winning team sa time trial ay isusumite ng Phil Cycling sa SEA Games workforce na pinamumunuan ni Chef Dimison Chef Tamayo at POC Chairman Tom Carrasco. Umaasang Phil Cycling na maisasama lahat ng mga riders matapos na bawasan ng SEA Games Committee ang allotted SEA Games slot sa cycling mula 14 to 9. Excited na mga riders na kaagad na magsimula ng masusing pagsasanay para sa Myanmar SEA Games, kasabay rin ang training para sa mga UCI races ng kanilang continental teams. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Telebisyon ng Bayan. Sa football, handang-handa na ang Philippine Malditas para sa pagsuong sa hamon ng AFF Women's Cup sa Myanmar sa Lunes. Kagrupo ang powerhouse Japan sa Pilipinas. Pipilitan ng mga Pinay booters na makapagrehistro ng respectable finish sa 14-day competitions. Ito ang sinubaybayan ni Ms. Cristabel De Leon at narito ang kanyang report.
Solidong lineup ang ipaparada ng Philippine Maldita sa AFF Women's Cup na bubuksan sa Lunes sa Myanmar. Sa panayam ng PTV Sports, ibinalita ni National Coach Ernie Nieras na pagsasamahin niya ang pinakamagagaling na booter sa sumabak sa nakalipas na friendly game kontra Pinay Football All-Stars at ang ilang foreign-based players na dumating sa bansa. So okay naman, all the players are here ready. So now we're able to, it seems pretty healthy. Now we're able to train properly. Pero hindi kinubli ni Nieras na malaking banta para sa kanila ang pagkakasama ng Powerhouse Japan sa kanilang grupo. Bukod sa Japan, makakatapat rin ng Philippine 11 sa Group B match ang Indonesia, Laos at host Myanmar. Yeah, we want to make it to the next round. Japan's the defending World Cup champion. So these girls are under 23, and in 2 years they're going to be representing Japan in the World Cup. So we have to be realistic. We're going to use the Japan game to learn a lot. We benchmark ourselves versus the world-class teams. Lilipad ang Philippine Malditas patungong Myanmar sa Sabado, bit-bit ang asam na makapagrehistro ng respectable finish sa 14-day tournament. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa tennis, dahil sa kabi-kabilang torneo na nilalahukan ng mga top-trained netters, nakikita na ngayon ni National Coach Manny Tecson ang patuloy na pagsagitsit ng Pilipinas sa sport na dati-rati ay hindi pinapansin ng mga Pinoy. Sa isang pahayag, sinabi ni Tecson na natutuwa siya dahil palaging positibo ang resulta ng kanilang kampanya sa bawat torneo. At sa nakalipas nga po na ITF Grade 2 tournament sa Nanjing, China, pinalad na makarating sa quarters ang young prodigy na si AJ Lim. Bukod doon sa bata na yan na si Lim, nasa pangangalaga rin ng Tennis Academy of the Philippines Foundation ang iba pang mga potentials na sina Mike Tanpoco, PJ Tiero, Johnny Arcilla, Mark Reyes at iba pa. Sa panig naman ni longtime tennis patron Romeo Haloshos, hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang naitataas ang antas ng tennis sa Pilipinas. Muli ring iginiit ni Haloshos ang kanyang paniniwalang tennis ang isang event na makipagsabayan ng mga Pinoy sa buong daigdig. Sa automobile race, bagamat milya-milya na ang layo sa kanya ni reigning Philippine Autocross Champion Danby Yaptinchay, hindi pa rin nawawala ng loob si veteran racer Mike Potenciano. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Potenciano na lumiban siya sa 2 sa 3 legs ng Luzon qualifier, kaya't nang ilabas ang score sheets ay 22 points agad ang lamang ng kanyang top rival. Si Yaptinchay kasi ang naghari sa 3 legs pero hindi maikakaila na pinahirapan ng gusto ni Potenciano ang youthful champion nang sila ay magharap sa Novaliches may 4 na linggo na ang nakakaraan. At sa natitirang 4 na Luzon legs ng Philippine Autocross Championship Series, umaasa si Potenciano na mahahabol pa niya ang bentahe ni Yaptinchay. Naniniwala ang 52-year-old driver na kung hindi man niya magawang unahan si Yaptinchay, ay masasagad niya ang husay ng batang-batang karibal. So mukhang mahirapan. 4 na races to go. Pero hindi pa gini-give up yung chances. Tama? Okay naman. Actually, hindi naman kami talaga to compete this year. Pero napa-request lang kami. Hindi kami talaga serious sana tumakbo. Pero kung kayo po yung nakasali dun sa 2 leg, maganda laban sana. Okay pa naman. We'll give it a shot. Basta may kotse na mahiram na maganda. Ay, ang dami nating balita, no? Hitik na hitik sa bunga. Okay. Anyway, yung mga text, email, Facebook at Twitter messages ninyo sasagutin at i-share po natin yan sa ating mga televiewers. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan kasama ang buong tropa. Yes, kwentuhan na, sabi nga nila. So pagbabalik ka na. PTV Sports. Hi, I'm Paul Artadi of the Meralco Bolts. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. I'm Nicole Ramos. And I'm Dennis Principe. Galing o, black, white, black. Oo nga. Balance of power. Kami ni Dennis, may mga tinatago po kami, kaya kami lang. Kaya naka-black. Na yung 1 pack. 1 pack. May 1 pack pala kayo. Ano to? Loaf. Ha? Loaf. Hindi pandesal, loaf. Ensimada. Ensimada. Ayun. Ensimada. Cream pie. Ayaw mo cream pie?
Pizza pie. Kain pala. Pizza pie. Yun. Pizza pie. Galing sumagot kanina ni PBA Media Bureau Chief Wally Marshall. Ay, ano? Willie Marshall. Willie. Okay. Boss. Sige, kwentuhan na tayo. Yan. Kesa kami ng kami. Kanina ko pa kausap itong mga ito eh. Okay na sa Oh, baseball. sige, ito na. For those who want to join us tonight, just follow us at facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.com/PD4Sports. You can email us at pdvsports@mail.pdv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, SR space, name space, message, and send to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 for Smart, Talk and Text, and Sun users. Ayan. Padala na kayo ng mga mensahe nyo, mga tanong nyo. Join in our discussions. Ayan. Galing ng mga Ginebra fans, ano? Opo, hindi nakaganon yan. Yung baso mo kasi dahil hindi nakaganon, eh, no? Tama? Akala ko nakaganon. Straight yan, long hair. Straight, long hair. Pati nga. Kasi kala ko nakaganon eh. Nakaganon. Parang yung kay Meg, yung tubig ni Meg, may pula. Parang, ba't ito sisto pa natin araw-araw bago si Pilyo? Puti. Yung transparent. Transparent yun. Ikaw naman, dami mong supply na sabong maliit. Okay, basa na tayo. Hindi alam ni Nicole yung pinag-uusapan natin. Wala. Alam mo yun? Huwag ko na alamin. Okay. Galing ng fans sa Ginebra, ha? Saan mo nabasa yun? Sa spin.ph. Sa Solar Sports Desk. Solar Sports ba yun? Nahalatangan. Okay. Galing nyo, Bidero. Mag-magaan sila. Chip in, ang bagambag para sa 20. Yung mga fans ng Ginebra, mag-chip in. Para bayaran yung fine na inislap. Ano sabi ni Mark? Wala pa nga eh. Hindi ko pa nga nakukontak eh. Kung sumagot pa rin siya kagabi, nadali. Kinukontak ko siya kagabi. Okay. Basa na tayo ng mga messages. Kuya Rabel, ang yung cellphone ko. Try natin tawagan si Mark. Hindi ka na rito, no? Nasanay ka naman sa digital cam. Ayan. Okay, so ito, basahin natin itong mensahe galing kay Erickson Ilustre Yimasa. Ito, sino po ang bubunutin ng Rain or Shine? At update po sa Ascals. Pabati po sa Yimasa family at Ilustre family. Hello po sa inyo. Ayan. Parang narinig kitang kausap po si Coach Yeng. Siya ba yan? Nung nakaraan. Oo. Type nila si Sanggalang? Sanggalang. Pero nag-i-ensayo na rin sa kanila si Almasan. Pero malabo yung Gregory Slaughter. Pumasok? Kung kunyari magiging... kunyari... Ano malabo? Malabong pumasok? Malabong kunin nila. Kunyari sila magiging first pick. Talaga? Hindi nila lalagpasan, Brad. Lalagpasan. Talaga? Malamang Sanggalang ho yan o... Almasan para kay Almasan. Hindi. Ano yan? Sanggalang. Ay, Almasan. Ganun yan. Eto pa. Kaya hindi nila kailangan. Kevin Alas eh. Baka magpa-draft. Malaking istorya yan. Okay? Ayan, parang ano yan. Medyo may pagka-Jason Castro style niya. Pero ano doon, Brad, ang ano ko kasi doon, ang point ko naman dito sa tanong nung viewer natin kanina, hindi pa kasi natin ma-determine yan kung ano yung bubunutin ng Rain or Shine. Kasi malalaman lang natin yan on the draft day itself. Pangalawa, hindi pa natin alam kung ano ang posisyon nila. Dahil ang hawak ko ng Rain or Shine, yung sa Barako Bull. Nagpapapanalo yung Barako Bull. Oo. Diba? Except, pero natalo sila last night. Kasi, si Nicole. Pagka ang laro, ito pansinin nyo pag Samoa yung laro, kasi siyempre galing si Nicole dito, hindi siya umaabot doon. Nananalo po yung Barako. Pero pag sa Araneta, nanalo din sila sa Araneta. Ganun ba? Oo, nanood din ako noon. So, hindi dahil na hindi nanood Sunday ako. yun, di ba? Yeah. Okay. So, basa tayo ng mga messages pa. Ito, bilisan naman natin. Huwag muna tayo magkwento. Sagutin lang natin. Lima. Okay. Text naman tayo. This one is from Jonathan Pascual ng Las Piñas. Good PM, Sir Snow. Thanks po sa t-shirt. Welcome. Premyo nung nakaraan. At araw, hindi pa niya nakukuha yan. Okay. At dapat palitan na ng Alaska ang import para makamit nila ulit. Uy, hindi magaling yung import nila. Oo. Uy, alam mo, kwento ko na rin kasi about the game partner Kahapon, 13 points. Kagabi, 13 points, diba? Si, Makinis. Nung game nila against Ginebra, meron akong, hindi ko alam kung pwede ka nang bagitin pangalan. Kasama natin, na kinumusta siya. Hija. How are you? Are you enjoying your stay in the Philippines? And the league? Sabi niya, yeah, so physical. Sabi ni Makinis. Diba? So, paano pa kung kalaban niya si Abueva? Hindi nga, ibig sabihin, tapos biglang yun, 13 points. Nako.
No, anong ibig mo sabihin doon sa nako? Wala lang. Ha? Nabi ko lang. Ibig sabihin, baka ito na yun, hindi kaya ito na yung medyo na, kasi kahapon, defense ang specialty ng ng Meralco Bolts, di ba? So, di kaya medyo may ganong kahinaan si Wendell McKinney. Baka ayaw niya ng may ibang player kasi ayaw nang natatapik. Very Pero ang usapan natin, games nila, di ba? Maganda yung maraming physicality na natanggap siya, pero hindi siya nagre-react. Hindi, baka naman hindi, kasi ito lang ang problema with Alaska Brad, in the last 7 days, naka-3 laro sila. So, talagang yung game kagabi, nag-take toll dun sa kanilang pagod na. Yung di ba? Kaya nga ngayon, pinagpahinga sila Ngayong araw na to, pinagpahinga sila ni Luigi. Wala silang practice. So, sabi nga ni Luigi, boys, I think, boys, you have to rest. No, ganon. Ganon. Nag-rest sila ngayon. Bukas, ensayo sila. Tokan tayo sa laban nila sa Friday. Okay, sige. Okay. Next. Sabi ko sa'yo, 5 ngayon natin simulan ulit. Sinagot naman natin. Hindi, sagot lang diretso. Sige. Hindi, ganito na lang gawin natin. Ako sasagot ng next na tanong, tapos ikaw yung next, palitan tayo. Para tulong tayo. Hindi! Sige na, game. Next, Randy. Randy, may dugong Pinoy po ba si Greg Oden? Baka pwede siyang maglaro sa Gilas. Yung lolo raw niya, Pinoy. Kaya lang niya na yun, kung may duguman siya, mga 1/8 o kaya 1/4. na yun Pero pwede yun. Pero kahit na may dugong Pinoy ako, hindi ko kukunin yan Injured, basag na tuhod. Tsaka ito pa, hindi mo pa pwede yung mga ngayon. Sa FIBA, hindi naman po pwede kasi, kunyari kami ni Dennis, Phil Nigerian, ako po, Phil Italian. Ano po? Pagka kami gusto lumaro namin sa national team at wala kaming passport nung kami 16 years old na Philippine passport, hindi ko kami po pwede lumaro. Hindi, baka yung gusto niya sabihin, naturalize. Oo, baka ganun. Si Greg Oden. Hindi. Pwede, i-naturalize nila. Pwede. Kasi, partner, yung kukunin natin, Nicole, na naturalize, lalaro ng babaran yan Hindi pwede ng Ano yan, tsaka may yung FIBA itself, tapos may mga ensayo pang sasali, may mga tournaments. Okay, basta tayo next ulit. Paano na ng Bulacan? Okay. Good PM, Gandang Meg, bakit pinagmulta si MC47? Thanks. Okay, Meg, ano ba? Ba't pinagmulta si MC47? Kasi, hindi ko alam, pwede na pala sa PBA and traveling. Hindi, kasi 2 beses yung binakbakan ni Mark, yung PBA. Una, nung against Barako, nung natalo sila. Sabi niya, ang bubulag ng mga referee. Sabi niya. Tapos nung against Alaska, nung natalo sila, sabi niya na gano'n, pwede na pala ang traveling, nag-tweet siya. Okay, next. Tatlo pa. Sunod natin. Si Marlon Castillo, hindi po ako fan ng Ginebra, pero pabor ako sa ginawa ni Mark. Madalas, ang sama talaga ng tawag. Pwede. Okay. Like kahapon, may tawag na natapik ni Abueva, tapos ni-replay. Ang desisyon ng referee, Alaska pa rin. Hindi, kasi ang naman doon, ako naman hindi ko pinagtatanggol yung PBA, para makakontra ka lang. Hindi, para makakontra ka lang. Kasi tao lang rin naman yung mga referees di ba? So, kumbaga, bibihira yung may talent talaga na bibilis yung mga mata. Di ba? Minsan nami-miss talaga nila Pero sa referee. But to their credit, talagang yan ang tinututukan ni Commissioner at saka ni Willie Marshall. Saka alam mo, Brad, araw-araw po. Minsan nga i-feature ko. Araw-araw, pag nagpunta kayo sa PBA, may maliit na kwarto ho doon. Sa gitna ng boardroom, tapos bago yung office si Commissioner, may maliit na kwarto doon. Araw-araw ho, talagang sila. Nagre-review sila ng mga play, ano yung tatawag niyo dyan? Ganon. O yan, ba't ganyan ang tinawag mo? Di ba? Yung mga ganon. Isa pang text direct para masulit yung viewer natin. Si Dave, hello sa inyong lahat. Tanong ko lang po, kung lilipat si Lebron at Melo next season, thanks po. Sagutin na natin yan. Sagutin na natin. Sige, kay Melo. Sige, magbalik ko ng PTV Sports. Hello guys, ako nga pala si Ryan Aranya. Buong angkan namin ng Aranya Family nanonood ng PTV Sports. Back guys, so balik tayo sa huling tanong natin. Ito ba, batiin ko lang si Baby Sam. Ayan, yung baby nila Novaline Velasco. Si Novaline. Salamat Novaline sa pagtag ng madalas. Araw-araw, hindi totoo. Kasi hindi ko, pangit naman kasi sabihing matyaga, no?
Para ano siya, talagang avid viewer. Avid viewer, yes. Pwede nga rabid na nga eh. Di ba ano yung rabid sa Tagalog? Rabid. Ayan. Kasi tignan nyo nga, yung Instagram account niya, pwede ba makita direct? Ayan. Yung Instagram account po niya, puro ano sports, yung collage, yung ang tawag yan, collage. Parang collage. Ng mga picture ng PTV Sports every day. O yan, makikita nyo. Ganda ng photos to. Di ba yan, puro picture ng PTV Sports yan, di ba? Kita nyo. Yung shot ni Meg, kulay blue. Nung isang araw, blue. O yan, blue. Isa lang paulit-ulit no? Okay. Kaya nga minsan, ang hirap mag-ulit ng damit. Nakikita Patagalin mo pa rin yun. Dahil kinobalin, mabubuking yung nagre-replay ng ng damit. Ang dami. Simula na. Let's go back pala to our question. Yung tanong kanina, Brad. Sabi ni Dave, hello po sa inyong lahat. Tanong ko lang po kung lilipat ba sila Brown at Melo po next season. Sagutin mo kay Melo, Dennis. Yung kay Lebron, alam ko na meron pa siyang 1 year or 2 years after this season. 2 years. Pero may option na in that particular year, pwede siyang mag-free agent. Next year. Next year. Kaya nga po yun yung reason kaya yung Lakers daw, Brad, nagluluwag ng salary cap Baka para sa parang pinaghahandaan di ba? Pero mukhang yung current na mga basketball bosses dyan mukhang mahina. Ngayon hindi nila nakakuha na ma-convince si Dwight Howard. Okay. Ang dinig ko, si Lebron ata para mas pabor siya na bumalik sa Cleveland. Okay, anyway. Dahil yun yung kanyang Yun yung kanyang mission, yung hometown Tsaka yun yung doon hindi niya pag-champion yun Yun. Yan yung magiging niya yung black unfinished business. Yung kay Melo. Yung kay Melo naman, kapipi naman lang nito di ba? Alam ko bagay yung kontrata. Pero po pwede rin siya, alam ko parang pareho sila ng kaso ni LeBron James Hindi kaya sila naman na magsama? Pwede. Hindi, alam ko yung Knicks, ganun din nagluluwag din ng Parang talagang ina-anticipate nila kasi ang daming mga marquee names na pa-expire na. Probably next year. Or yung may pwede na mag-opt out. Opt out. That's the term. Galing mo talaga. So bad. Si Beans Wonjiyong. Snow, ano po ang pinakamalaking basketball arena? MOA o the Big Dome? Pabati po kay Norma Espera. Dennis, ikaw, sagutin mo. Ang MOA, ang puno, 6 million ang kita. Yun. Ang Araneta, pag nakapuno, 2 something or 3 million. million. So, explain ko. Kaya mo explain. Dahil mas maraming lower box. Galing na Dennis. Galing. Okay. Boundary na ako. Kaya na natin. Yung kasi sa Araneta kasi, Brad, bilog di ba? Yung MOA kasi pahabang ganon. Very steep yung sa MOA. Yun lang, pag nasa taas ka. Kasi po yung sa MOA, kaya yung iba yung events, kaya na ito naman yung catch dyan, Brad Yung Araneta kasi, mapapansin niyo yung lower box doon, maliliit lang Siguro mga isa-100 lang yun, 400 lang yun. Diba? Tansya ko lang Yung MOA, ang dami nun. Ito naman ang problema ngayon, Brad. Mas malaki nga kikitain mo pag sa MOA ka, pero mas malaki rin ang cut nila. Hindi ko yata sa Araneta, ito hindi ko sure sa Araneta is 350,000 per event o per hour, no? Per event o per hour, 350. Sa MOA, 30% nung kikitain mo. So kung mapupuno mo yun, 30% nun sa MOA. So sa 6 million, 1.8. Malaki na rin. Diba? Sa Araneta, 350 lang. Pero okay, kasi hindi napupuno ang PBA. Oo nga, hindi din everyday. Okay na ko sa MOA. Tapos sa mga problema, wala sahig. Pinahiram lang ni Gomorichi. Ultra. May nag-comment nga sa akin sa Facebook, sa Twitter. Ba't gano'n naman yung MOA? Pangit ng kulay, hindi bagay. Ganun. Tapos may PSC pa. Pinahiram lang ko kasi yun. Pero Friday, di ba? May laro sa MOA sa Friday. Friday, tapos Saturday tapos pa sa Araneta. Tapos yun, after Friday, babalik na sa yun. Pale-paleta yun, Brad. Kalahating araw pala yun pag tinanggal yung sahig. Gano'n? Tutungkabin yun. Tapos pale-paleta yun, patong-patong. Tapos ililipat niya yun. May mga mga scotch tape nga yung. Meron ba? Nakita ko yun. Meron? Diba? Nakita mo pa pero yun. ano naman Kalakwatsa ka. 3M naman nata yung ginagamit. 3M ba yung Kaya matibay-tibay. Siguro, temporary yun no? Okay, sige, saka na natin pag-usapan yun. Baka may mabanggit pa ako na lumaki yung balita. Ito, John Smell Estrabella. Baka i-follow pa ni JP Mercado Ala namang contact. Okay, game. Gandang hapon, Sir Snow, Sir Dennis, at Cute Nicole. Tanong ko lang po kung sinong player ang nasa top 5 MVP
at pang-ilan si Mark Agiwa. Pabati po ng Estrabella family ng Pakil, Laguna. Thanks po. Dennis. Number 1, Arwin Santos. Arwin Calvin Bueba. Number 2, Arwin Santos. Ando si Arwin, no? Number 3, Jason Castro. Yan. Jason Castro. Ranidel. Number 4, Ranidel ba? Ano ko, Ranidel na eh. Parang hindi. May Santos pa yata? Hindi, wala si Santos. Si Mark Agiwa, alam ko, sure ako, number 6. Number 6. Nasa labas siya kasi nag-ano siya eh, nawala siya ng playoffs last ano eh. Yun ang malaking bagay yun. Siya sana ang pace setter ngayon. No? Yun. Pero dati kasi, ang kasama sa MVP yung top 5. Eh recently ata binago na parang hanggang top 7 ata. Top 7 na ba? Yung pwede. So, may laban sila. Nasa loob. Tingin ko, ano yan, 3-way battle among Arwin Santos, Calvin Abueva, and Jason Castro. Malaking bagay kung sino yung papasok sa finals this conference, sa tatlo. Tingin ko, yun ang ano. Okay, anyway, ito ba, basahin mo yan, direct, pakita mo nga direct, galing kay Lian. Ito kahapon pa to no? Si Lian ay iya na nga sa kanya. Sad to say, Sir Snow, wala pa ding sounds ang PTV. Sad face. Tawagan natin si Boss Egay, no? Yung ano natin, isa sa mga big boss natin. Kasi nakakaya naman kay GM, baka may meeting si GM sa taas. So ipaalam na natin ito no, kay Boss Egay. Saan siya? Hindi, dapat malaman ko saan siya. Ito na. Boss Egay, busy ka ba, sir? Si Snow ito. Sir, nasa TV kami ngayon, interviewin ka namin. May concern lang yung isang viewer. Ha? Ano mas? Okay, favorite ko to. Si Boss Egay, napakabait nito. Boss! Boss! Magandang hapon po. Welcome sa PTV Sports. Boss Egay Saragosa, sir. Ayun, ito, ayan. Ulit yung bati, boss. Ayan. Hello, boss. Hi. Ayan. Hello po. Sige. Boss, ito, babasa ko kay Nicole, yung message ni Lian kahapon pa siya. No? Ano sabi niya? Nag-tweet siya. Ang sabi niya, sad to say, Sir Snow, wala pa ding sounds ang PTV. Yung sir, yung area daw niya, wala pang sound. Kahapon pa to no? Ilang araw na. Tapos lahat. Okay. Ang alam ko, yung ating engineering team, sinigyan lahat ng areas to ensure na maganda ang dating natin sa ang areas. That's why, nagko-crawl nga tayo ngayon na kung saan mang area sila at hindi maganda ang reception, tumawag sa atin dahil diniverify natin para ma-ensure na maganda ang quality ng viewing. ng viewing. Tsaka yung viewing pressure nila, no? Okay. Ito si Lian. Lian, ito tama-tama. Lian, nanonood ka ngayon. Ayan, nadidinig mo si Boss Egay. I-tweet mo sa amin kung saang area ka. Alam ko, cable siya, boss. Yun ang problema ngayon, no? With cable kasi... Including yung mga cable, we are encouraging all the cable providers na magbigay din ng status ng kanilang quality ng ating transmission. Tsaka may isa pang problema, yung ibang mga cable subscribers, although kinukuha namin kung ano-ano yung mga provider nila ng service, minsan pag PTV Sports daw, nawawala yung tunog Tapos pagkatapos, yung iba, meron na. Di ba? So, actually, maganda makausap din kagad yan yung si Engineer Dindo natin. Si Engineer Dindo. Para mga-verify. Pakikuha lang yung lugar mismo. Opo. At saka specific kung provider. Opo, thank you so much, boss. Thank you, boss. Boss, ang ganda ng boses niyo. Parang natatakot tuloy kami ni Dennis sa pwesto namin dito ngayon Ano ba? Maraming salamat, Snow. Kumusta lahat? Boss, isa pa pala. Regards daw, sabi ni Miss Cathy San Gabriel. Ayan, nakikinig siya. Oo nga, nako-conscious nga po ako from my area from my spot Okay, thank you, boss, ha? Salamat, boss. Thank you po. Thank you po. Ayan. Si Boss Egay. Bukas, mamili ka na ng department. Kung gusto mo, Dahil ang dami natin puri. Hindi, napakabait ito talaga. Mabait ito talaga si Boss na to. Pero yung totoo, yung mga boss natin ngayon, mababait talaga. Mabait. Tsaka wala ka, wala siya, kung wala sila. Di ba? Ha? Di ba, pinaganda nila yung program. Di ba? Sabi, itaganda nila, napanood namin si Dennis sa sa Action TV napapanood namin si Dennis alauna, paglinggo. Sabi, nakita nila, kunin nyo na yan. Huwag nyo hayaang masama yun doon, baka makain ng sistema. Sabi na gano'n, di ba? Pero si Nicole, nakita natin, kumakanta sa YouTube. Okay, anyway, may announcement po pala kami. Okay. Yes. Go. Okay. Ito po, direct, plug mo naman to, support and join the run for Phoebias.
a run for a cause for the benefit of our Filipino ethnic community. September 14, 2013, 5:30 a.m. at the Quirino Grandstand at the Luneta Parade Ground, Rizal Park, Manila. This is a project of the Phoebus College of Bible to generate more support for its Liwanag sa Kabundukan Scholarship Program, which educates and trains qualified ethnic community members so they can uplift their own people after graduation. You can download registration forms or register online via www.phoebus.edu.ph, phoebus.edu.ph, or you can call us at 445-5951, 445-5951 for details and added information. Run for Phoebus, September 14, 2013, 5:30 p.m. at the Luneta. See you there. Right. Hey. Na kayo lahat. Good. Oh, basa na tayo. Alright. I'll read this question. This is from Sir Rod. Marami na nagtatanong nito. Maglalaro ba si Asi sa Ginebra in today's game? Sige, sagutin mo. Ayun. Maglalaro ba siya? Hindi. Unang-una. Wala naman trade. Hindi naman na-trade. Oo, hindi siya na-trade. Tapos hindi, kung manu siya ngayon, hindi aabot kasi dapat at least may 24-hour grace period yun. Pero nagpupunta ng game siya, di ba? No. Medyo nakaraan lang kasi pinapunta raw siya ni Kome, kinausap ata. Okay, si Gika Bernabe. Ayan. Si Gabi Espinas. Ayan, salamat, nanonood siya. Paano yung boss niya? Si Gabi. Paano yung boss niya? Yung ba yun? Si Gabi Espinas. Anong... Ako nyari ako si Luigi. Hindi, tumabi sa akin nun eh. Nung billing na tawag kay ano, ano pangalan to? Si Dior Lowhorn. Nagwawala si Coach Luigi Trillo. Traveling daw. Tabi sa akin ganun si Gabi Espinas. Wala, traveling mo. Hindi, kunyari ako si Luigi, ikaw si Gabi, ha? Gabi, what did you do? I just did what I had to do. Gabi! Loko, mabugbugin ako na. Ako nasa venue, wala ka naman dun eh. Diyan si Gabi. Ay, nagpupunta ka Gabi. Ayan, nag-text sa'yo? Binigyan mo ba yung number mo kay Gabi? Si Gabi. Ito, gusto nyo ba i-text si Gabi? Mabait ito. Masarap text mo ito eh. Teka, ito ha, 0917. Ako magalit. Okay, basa tayo? Ito, from Romel Pardo. Uy, Pardo? Kailan makakalaro si Kirby? Salamat po. Pero ilalagay sa trade talks eh, kaya medyo hindi natin malaman ngayon kung... Pero yung kanyang, sinasabing injury, klaro naman eh, sa MRI. Medyo, parang siguro yung kanyang determination at yung kanyang, focus sa game. Yan. Okay. Sige, basa pa. From Michael Panalingan de la Cruz. May posibilidad po bang maglaro ang PBA sa Philippine Arena sa may Bukawe, Bulacan? Pwede, pero layo sa atin. Laki niya. Nakita ka na Kati yun, yung Philippine Arena? Yun yung bago, no? Yung... Sa may Bukawe, pag nagdadrive ka, Kati, ganyan mag-drive si Kati, yan. Pagka nag-drive ka ng BMW mo, tingin ka sa kanan. Pag nakita mo na yung Bukawe exit, di ba gumagano yun, sumisexy yun eh. Parang ikaw yun eh, Kati eh. Sumisexy gano'n yan eh. Pag pupunta ka sa north, tingin ka sa kanan na gano'n, kala mo may mga transformers na malaking dome yun. Sa Iglesia ni Cristo yun, Brad. Tingnan tayo, Philippine Arena po yun. 55 sa seater, po yun, ang capacity nun. Laki. Wow, ang dami. Diyan kami magko-concert ni Nicole walang araw. Wow, one day. Philippine Arena! Halika natin tabi. Nagkakalokohan na tayo. Okay. So, medyo, goodbye na muna tayo sa mga decks. Pero huwag kayong magalala, yung mga pinadala ninyo, gagamitin namin basihan niya namin mga feature news items. Meg! Yes, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, My Jewelry Box, Frank and Marcel Graphics and Construction Corporation. And, Nicole? We'd like to thank Dermaesthetic. I want to say thank you to my dad, my mom, my lola, and my sister. Okay. Ito pakiusap ko lang. Bago ka tennis nagre-remind lang sa ating PhilHealth. Reminder lang po, deadline of payment for third quarter ng PhilHealth. Last working day ng September. Ask ko lang po, papalitan ba si Lowhorn? Sabi ka. Di ba, wala pa ngayon sa schedule. Next. Okay, never pa na kay Mami Base, my wife, Queenie, and kay Zia, hello, love you. At yun, mamaya, Kuneta, Astro Do, pupunta na ako ron. Kita-kita tayo. Galing mo, Dennis. Okay, sabay mo ko, baba mo ko inyo ha. May shooting ako eh. At salamat po sa Mr. Joshua, Michael Johnson, Chua, Paul Chua, Mr. Chelet, kay Boss Rafic Asiao. Salamat po, Baraka Bola, NJ Cola. Ganun na rin sa Axel P16, Mr. Willie Ortiz, Philip Gulo, Wala Rosa, Jacob Malapa sa Tarmin Rawan, Ninong Renato Liro ng Rally Tours and Travel, Doc MJ Torres ng Zen Institute, at Mr. John Lifestyle Shirt. Thank you. At saka sa Pim Cakes. Yan, yung mga shoes na nagaganda, mga shoeses. Ba yan? Hindi ito ngayon eh. Salamat po. Pip_cakes sa Instagram at
Pimp Kicks sa Twitter. Ako po yung Nicole Sobaga. Meg Sionzon. Nicole Ramos. Dennis Principe. Ang tabanan po ng News at 6 kasama sina Miss Cathy San Gabriel, Attorney Marcos Rodes at Ralph Urbina sa inyo. At narito po ang kanilang mga tampok